another day, another mini vlog. So finally mga Mima, ayan, mapapagupitan ko na ang Kuya Sander. Sinama ko na rin si Bebo mga Mima, papagupitan ko na rin siya dahil mahaba na rin ang kanyang hair. Nung maliit-liit pa si Bebo mga Mima, ang nagugupit sa kanya yung aking biyanan na babae. Kaso nga lang ngayon, parang hindi na kaya kasi nga sobrang likod na nitong si Bebo. Kailangan niya ng razor para mabilis siyang magupitan. Hayan nga, tuwang-tuwa si Bebo kasi nga nakalayas na naman siya. Ganyan talaga ka-amaze si Saiden Mima sa labas. Kaya napakasarap din niyang igala kaso nga lang nakakapagod kasi talagang habul-habulin mo talaga siya. Hayan nga at nagpapabibo talaga siya mga Mima. Isang sign din pala mga Mima best kay Bebo kapag masaya siya, yung tumatalon-talon siya. Hindi pala agad na isa lang si Kuya Sander at si Bebo niyan mga Mima kasi may pila pa rin talaga. Pero okay lang naman maghintay mga Mima kasi susunod naman na si Bebo doon sa nakasalang. Iuna na rin namin napagupitan si Bebo mga Mima kasi nga si daddy niya gusto na rin umuwi kaya ayan. Para makauwi rin sila agad si Bebo ng mauunang isa lang. Ayaw pa ngang sumama niya ni RJ mga Mima. Abay ka ako sumama ka ikaw maghabol-habol doon kay Bebo at sigurado namang magkukulit talaga to sa labas. Same day lang pala to mga Mima nung nagpunta kami ni Pepsi sa Bungabon. Pagka uwi namin sa bahay, nag-aya na rin ako dito sa pagupitan mga Mima at sus ko po yung mga anak ko napakahahaba ng buhok. At ito na mga Mima, hindi na rin nagtagal, sinalang na rin si Bebo at dahil alam kong takot siya sa razor, ayan, sumama na rin ako sa kanya, naupo na rin ako sa chair. Sus ko po Mima, hirap na hirap talaga yung nagugupit niyan kay Bebo, napakagalaw niya talaga at umiiyak pa nga, tignan nyo, naninigas pa, kakaiyak. Dati mga Mima si Kuya Sander nung ganyang edad niya, no, pag pinapagupitan ko siya sa barbershop, kinakalong ko din naman siya kapag nakasalang siyang gupitan, pero hindi siya ganyan kakulit mga Mima Bell, sa hawakan ko lang ng very light yung kanyang ulo, pero tahimik na siya, mabait na siya, unlike Bebo, sus ko po, makikipag-wrestling talaga siya doon sa nagugupit. Tignan nyo naman mga Mima, bawat hagod ng razor sa kanya, sus ko po, talagang pumapalag, ayan kulit. Si Pepsi nga sana ipapaupin ko dyan mga Mima, siya sana paghahawakin ko kay Bebo, kaso nga lang baka mas lalong matagalan, kaya sige ako na nga. Sobrang lakas talagang pumalag dyan ni Bebo mga Mima, nakikita nyo naman sa video, kaloka. Hindi ko nga sana siya ipapakalbo dyan mga Mima, kasi nga baka mamaya hindi bumagay kay Bebo, kaso nga lang sobrang likot niya talagang gupitan, kaya no choice kami. Hayan nga at nag to the rescue na rin ng Kuya Sander, nakaawa siya kay Bebo kasi nga umiiyak. Ito naman kasing si Bebo, napaka-hyper naman gumanap sa buhay. Kaloka naman to. Sana next time na pagupitan ulit namin siya dito, mabait na siya mga Mima kasi nakakahiya naman sa nagugupit, diba? Ito ko nga nakikita mga Mima, yung pagkakaiba talaga ng Kuya Sander noon at saka ni Bebo ngayon. Si Kuya Sander kasi talaga mga Mima, mabait yan. Uupo lang sa gilid. Basta nakikita niya yung mukha ko, okay siya. Tapos, ito naman si Bebo, aligaga. Na hyper, na bibo, ganun. Si Kuya Sander dati, hindi mahilig sa pagkain yan. Gatas lang ang gusto niya. Pero si Bebo, siya naman yung mahilig sa pagkain. Literal na kanin is life, si Bebo. Si Kuya Sander kasi mga Mima, parang 5 to 6 years old niya na na-discover yung rice. At ayan na nga, balik na tayo kay Bebo. Ayan, full force na kami ng Kuya Sander sa paghawak kay Bebo. Kaloka talaga si Bebo. Di pa rin napapagod pumalag. Naubos pa dito yung 25% kong energy mga Mima Bells. Kaloka talaga tong si Bebo. Pero sulit naman mga Mima, at least ang ganda na nila tignan ngayon. Wala na yung mga mahahaba nilang buhok. After namang magupitan yan si Bebo mga Mima, akala mo walang nangyari. Abay tumalon na lang sa akin. Tapos naglakad na palabas nang nakasmile. Hindi na nga lang na videoan ni RJ yun kasi pinatay niya na agad yung video. Syempre, after ng Bebo, si Kuya Sander naman ng next. Grabe na din pala talaga ang kapal ng buhok ng Kuya Sander. Buti na lang napagupitan ko na talaga today. Umuwi na rin pala si Bebo niya at saka si Pepsi mga Mima. Nauna na sila kasi nga kailangan maligo agad ni Bebo kasi puro siya buhok. Ako nandyan nagpapagpag ng buhok sa Gedli. At literal na naligo din talaga ako sa buhok. Diyan mga Mima, abot ang bilin ng Kuya Sander na wag ko daw siyang ipapakalbo. Meron kasi akong bet na gupit ng Kuya Sander mga Mima, kaso nga lang semi-kalbo yun. Sayang nga mga Mima, bagay niya pa naman yung ganung gupit, kaso nga lang inaasar daw siya ng mga tao na kalbo-kalbo. Tinuturuan ko nga mga Mima kung paano niya i-trash talk yung mga nag-aasar sa kanya ng kalbo-kalbo. Kaso ako nga sa inyo, itong si Kuya Sander, tahimik lang yan, pero wag ka, pag ginabuisit talaga nanununtok yan. Tinatanong ko nga siya niya mga Mima kung sino ba yung nangaasar sa kanya ng kalbo at ako na lang saan ang kakausap dun sa bata Chares! Patola yan. Anyways, hindi ko na pinagupitan ng semi-kalbo si Kuya Sander. Ganyan na lang naging gupit niya mga Mima. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Pero yung gilid, pinakalbo ko rin. Kasi naman mga Mima, kung hindi ko papakalbo yan, sus ko po, ilang linggo lang mahaba na naman yan. Mabilis na nga humaba ang buhok ng Kuya Sander.
Pero kung tutusin mga mima, every 1 month talaga dapat pagugupitan niya si Kuya Sander. Kasi nga mabilis sumaba talaga ang kanyang hair. And then, ayan na mga mima, done na ang Kuya Sander. Thank you, Che, sa paggupit sa aking mga junakis, lalo na kay Bebu. Pag-uwi namin ng Kuya Sander, nadatnan ko dito si Pepsi, nagluluto na siya ng kwek-kwek. O, diba? Actually, pangalawang salang niya na nga to mga mima, ganun kami katagal dun sa barbershop. I mean, sa salon pala. So, habang nagluluto niya si Pepsi, sabi ko maliligo na muna ako at puro buhok talaga ako. And after kong makaligo mga mima, done cooking na rin si Pepsi. Naluto niya na lahat ng kwek-kwek and then nagprito na rin siya ng kikiam. Ang ending pala ng mga to mga mima, naging pulutan din namin. Nag-shot kami ng mga biyanan ko. And then, kinabukasan ng tanghali mga mima, inaya ako ng biyanan ko na maki-birthday. At saka kailangan din kasi nila nang ipagdadrive sila mga mima kasi medyo malayo yung pupuntahan nilang birthday. Bandang bukirin din to mga mima kaya ayan, napakasarap na simoy ng hangin, napakalamig. And the birthday celebrant, Auntie Demi, siya yung naka-blue mga mima, katabi pala niya si Lola. Kami yung mga nagpunta dyan mga mima, si Mama Naning, tas si Lola, and ako, kaming tatlo lang. Dahil napaagang ang aming punta, kami muna dito ay nag-usap-usap. Tapos mga mima, zinumin ko tong aso. Sa personal, napakalaki niyang aso na yan, medyo nakakatakot nga siya. Halos wala rin palang iba-iba dito mga mima. Kami-kami lang din pala ang bisita ni Auntie Demi. So bago kami kumain mga mima, hinihintay lang namin maluto yung inkiwar or sa Tagalog, biko. Upon waiting mga mima, kami naman ng birthday celebrant ay nag-uusap lang dito kasama ni namin si Lola. And then pinuntahan ko pala sila Mama Naning niya. Tinignan ko yung niluluto nila at ayan yung inkiwar, nag-imas. Tinanong ko nga dyan si Mama Naning mga mima, sabi ko bakit parang light lang yung color ng kanilang kakanin. Sabi naman ni Mama Naning kasi nga yung asukal na gamit nila is wash na white, hindi siya brown. After ko makimitter dun kila Mama Naning, bumalik na rin ako dito sa aking pwesto at tignan nyo naman ang aking view mga mima. Napakalamig talaga dito, iba yung hangin dito. And then maya maya nag-start na rin kumain mga mima at ito handa ng ating birthday girl. Meron ditong menudo. Ang sarap niyan mga mima, sobrang lambot ng karne and then the munggo. Ito talagang munggo ang pinakang the best sa lahat ng ulam. And then meron din ditong tinolang manok. Nakakatuwa nga mga mima kasi color black yung manok. Sabi nila, ulikba daw ang tawag dun sa klase ng manok na itim. And then meron din ditong chicks to go. So syempre, let's start eating na mga mima. Konti lang talaga kami niyan mga mima. Mga nasa 7 lang yata kami dyan na nagse-celebrate ng birthday ni Auntie Demi kasi wala pa yung iba nilang bisita na late yata. At dahil konti lang kami, syempre hindi nakakahiyang kumain. Charis! And here's my plate mga mima bells ko. Diba? Tingin pa lang sa munggo, sobrang sarap na. Tsaka kumuha rin pala ako ng konting soup. Parang ang sarap kasi ng talbos ng ampalaya doon sa may tinolang manok. Buti na lang din talaga mima at hindi pa ako nakakapag-lunch nitong mga time na to. Kaya nung inaya ako ni Mama Naning, ngayon nagpunta talaga ako. Naghilamos na nga lang ako niyan mga mima. Hindi na ako nakapag-cream. Naglagay na lang din ako ng lip tint. Carry na yan. Kasi nahiya man akong magpaintay. Uy! At saka with or without makeup, kaya nating lumabas. Charis! Nice! So katabi ko lang din palang aking biyanan habang kami ay nanananghalian. After namin kumain mga mima, napansin ko yung puno ng bayabas nila dito. Grabe, ang daming bunga. Ang lalaki pa ng kanilang bunga. Kukuha nga sana ako ng bunga ng bayabas dyan mga mima, kaso nabainakmat. Tapat na tapat ng kasi yan ang kinakainan namin mga mima. Eh di kitang-kita naman nila ako nagtatatalon dyan. Anyways, after ng ilang minuto, nagpaalam na rin kami sa birthday celebrant. Thank you po sa masarap na pananghalian. Pag-uwi namin sa bahay mga mima, tulog na si Bebo. Tapos natatawa ako sa kanya. Tignan nyo naman yung kanyang ulo. Bumakat na dun yung kanyang kamay. Ganyan na ba kabigat ang iyong pisngi, Bebo? In fairness, bumagay naman sa kanyang gupit. And then ito si Kuya Sander, kinakausap ko. Pinapagaya ko na siya mga mima. Abay, hindi ako pinapansin. Nung nilingon ko, sus ko po, nakatulog pala. Nag-a-adjust pa lang kasi yung katawan ng Kuya Sander mga mima. Kaya ayan, kapag tanghali, nakakatulog talaga siya. And then, nung napapasok ko na si Kuya Sander, natupag ko naman tong aking parcel at may dumating ulit akong parcel. Pero hindi to para sa akin. Para naman to kay Pepsi mga mima. Nakakatuwa lang talaga umorder online mga mima. Ano, sa murang halaga ang gaganda na at ang quality ng mga nakukuha kong item. Nabili ko pala to ng 400 pesos mga mima kasama ng shipping fee. Kung gusto nyo lang ulit kahit hindi kayo nagtatanong, ilalagay ko pa rin yung link sa comment section. That's it again mga mima for today's mini vlog. Thank you for watching. Bye!